Nagulat ako nang makabalik mula sa business trip at nakitang walang laman ng bahay. Mayroon lamang naiwang walang pakialam na sulat mula sa aking asawa at biyenan. Alagaan mo ang matanda, nagbabakasyon kami. Nang mabasa ko ang mga salitang ito, agad akong tumakbo sa silid ng lola ng aking asawa at nakita siyang nakahiga sa kama, naghihingalo. Nang subukan ko siyang dalhin sa ospital, idinilat niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Tulungan mo akong maghiganti. Wala silang ideya kung sino talaga ako." Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang aking asawa at biyenan mula sa kanilang bakasyon at sumigaw sa takot sa nakita nila sa bahay. Ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng gabing iyon ay ang ingay ng gulong ng aking maleta sa magaspang na semento ng driveway. Malalim na bumuntong hininga si Amalia at sinubukang alisin ang pagod na mabigat na nakapatong sa kanyang balikat. Ang buong katawan niya ay masakit pagkatapos ng 6 na oras na biyahe mula sa probinsya. Pakiramdam niya ay bibigay siya anumang sandali. Bagaman ang biyaheng ito ay partikular na nakakapagod, pisikal at mental, nanatili siyang matatag sa pag-iisip. Na makita ang mukha ni Anselm, ang kanyang asawa, nasasalubungin siya ng kahit isang baso ng mainit na tubig o isang mabilis na ngiti. 9:09 ng gabi na at ang bahay, na karaniwang may ilaw sa beranda, ay nababalot sa kumpletong dilim tulad ng isang inabandonang ari-arian sa loob ng maraming taon. Naghahanap si Amalia sa kanyang bag ng reserbang susi na palagi niyang dala. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Ang kanyang biyenan, si Ginang Gudrun, na nakatira sa kanila, ay karaniwang nagagalit sa kanya kapag nakakalimutan niyang buksan ang ilaw sa labas para sa seguridad. Ngunit sa gabing, iyon isang malalim na anino ang bumalot sa simpleng bahay. Ang tunog ng susi sa kandado ay umalingaw-ngaw ng metaliko at matalim. Pagkatapos ay umungol ang mga bisagra ng pinto nang bumukas ito. Ang simoy ng hangin mula sa bahay na hindi nabuksan maghapon ay sumundot sa kanyang ilong. Hinaluan ito ng mahinang amoy ng alikabok. Walang amoy ng pagkain o tunog ng telebisyon na karaniwang binubuksan ni Anselm ng malakas. Wala rin ang mga paninita ni Ginang Gudrun. Kinapkap ni Amalia ang dingding para sa switch sa sala, ang puting ilaw. Ng fluorescent lamp ay kumurap-kurap ng ilang beses bago, lumiwanag ang magulo na silid. Nakakalat ang mga unan ng sofa sa sahig, nakakalat ang mga bag ng chips sa mesa, at isang hanay ng maruruming tasa ang nakatayo ng walang laman. Tahimik na umiling si Amalia. Sanay na siya sa tanawing ito. Dahil kailangan niyang pagsabayin ang kanyang trabaho at ang pagiging may bahay, madalas siya ang naglilinis ng gulo na iniiwan ng kanyang asawa at biyenan. Ngunit ang katahimikan ng gabing ito ay iba. Tinawag ni Amalia ang kanyang asawa. Sa medyo paus na boses, walang sagot. Tinawag niya si Ginang Gudrun, puro katahimikan. Lamang. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang papunta sa kusina, umaasa na makikita sila sa hapunan o makakahanap man lang ng anumang tanda ng buhay. Walang laman ang mesa, wala man lang food warmer. Doon lamang nakalagay ang isang puting papel na pinipigil ng isang salt shaker upang hindi liparin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Amalia. Lumapit siya at kinuha ang papel. Ang masamang sulat kamay ni Ansel ay hindi mapagkakamalan. Sa tabi nito ay may mas matibay, mas formal na sulat kamay ni Ginang Gudrun habang binabasa ni Amalia ang bawat pangungusap, naramdaman niya ang dugo na kumakalat sa kanyang mga ugat. Napakaliit ng mensahe, ngunit matalim, para siyang sinaksak ng punyal sa puso. Sabi nila, kailangan nila ng bakasyon para luminaw ang kanilang isip. Magkasama silang naglakbay at ayaw nilang gambalain. Inutusan si Amalia na alagaan ng maayos ang matanda sa likod na silid. Nang hina ang mga binti ni Amalia, ginulungan niya ang papel sa kanyang kamao. Nagbabanta ang mga luha na pinipigilan niya, ngunit walang oras para umiyak. Agad niyang naisip ang nag-iisang tao na binanggit. Sa sulat, si Lola Adelheid ang lola ng kanyang asawa na 3 taon ng paralisado at may demensya pagkatapos ng stroke.
Kung umalis sina Ansem at Ginang Gudrun simula pa umaga, ibig sabihin ay mag-isa si Lola Adelheid sa bahay buong araw, walang kain o inumin. Agad na naging panic ang pagod. Ibinato ni Amalia ang kanyang briefcase sa sahig at tumakbo sa likod na silid, kung saan ikinulong ni Ginang Gudrun si Lola Adelheid. Mahigpit na nakasara ang pinto ng lola. Nang buksan niya ito, isang matalas na amoy ng ihi at dampi ang sumalubong sa kanya. Masikip ang silid at naglalaman lamang ng isang lumang folding bed at isang umaalog na plastic na aparador. Walang bukas na bintana. Sa isang manipis, dilaw na kutsyon ay nakahiga ang isang butot, balat na katawan, mahina. Ang kalagayan ni Lola Adelheid ay kaawa-awa, nakapikit ang kanyang mga mata, bahagyang nakabukas ang bibig at hirap siyang huminga sa malalaking pagitan. Ang kulubot and abalat ay tuyo at nagpapakita ng mga tanda ng matinding dehydration. Lumuhod si Amalia sa tabi ng kama. Kinuha niya ang malamig na kamay nito. Naramdaman niya ang kanyang puso na nagkabasag-basag. Paano naging ganito kalupit ang isang tao sa sarili niyang ina o lola? Si Anselm ay kanyang tunay na apo at si Ginang Gudrun ay kanyang manugang. Ngunit ang matandang babae ay tinatrato nila ng mas masahol pa sa isang alagang hayop. Agad na tumakbo si Amalia sa kusina at bumalik na may baso ng mainit na tubig at kutsara. Nang nanginginig ang mga kamay, maingat niyang inangat ang ulo ng lola at dahan-dahang pinatakan ng tubig ang kanyang basag na labi. Mahina ang ubo ng lola, ngunit pagkatapos ay ininom niya ang tubig ng mabilis at nauuhaw. Nagpatuloy si Amalia na bigyan siya ng tubig ng kutsara habang mahina siyang umiiyak. Nang bahagyang maging stable ang paghinga ng lola, nagmamadali si Amalia na kumuha ng mangkok ng mainit na tubig at maliit na tuwalya. Nilinis niya ang mukha at katawan ng lola na malagkit sa pawis at dumi. Pagkatapos ay naghahanap siya ng malinis na damit panloob sa tumpok ng hindi pa napaplansang labada at pinalitan ang mabahong damit. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi, ngunit ginawa ni Amalia ang lahat ng may kasanayan. Nakonsensya siya. Hindi sana siya umalis para sa business trip. Dapat alam niyang isang malaking pagkakamali ang iwanan si Lola Adelheid kay Anselm at Ginang Gudrun. Bagaman si Amalia ang nag-aalaga sa lola, kailangan niyang magtrabaho para kumita ng pera dahil tumanggi si Anselm na magkaroon ng stable na trabaho. Malalim na awa ang nakita ni Amalia sa matandang muka at inayos ang buhok ng lola na puti at gulo-gulo. Sa loob ng kanyang sarili, gumawa si Amalia ng matatag na desisyon. Walang pakialam kung magalit si Anselm, dadalhin niya si Lola Adelheid sa ospital ngayong gabi. Masyadong malala ang kanyang kondisyon para gamutin sa bahay. Hinanap ni Amalia ang kanyang cellphone sa bag para tumawag ng taxi sa internet. Ngunit nang aakma na siyang tumayo, isang kamay, payat tulad ng tuyong sanga, ngunit nakakagulat na malakas ang pumigil sa kanyang pulso. Nagulat si Amalia at lumingon. Nakita niya na bukas ang mga mata ni Lola Adelheid. Hindi ito ang walang laman at nalilito na mga mata ng isang may demensya. Ang tingin ay matalim, nakatutok at puno ng ganap na kalinawan. Ang tingin ay napakalamig at malalim na tila naglalabas ng isang nakatagong lakas. Nananatili si Amalia na matigas sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkagulat ay pumigil sa kanya sa pagsasalita. Si Lola Adelheid na dati naglalabas lamang ng hindi maintindihang tunog ay biglang iginalaw ang kanyang labi. Ang boses na lumabas ay hindi na mahinang bulong, kundi isang matatag at autoritaryong bulong. Sinabi ni Lola Adelheid sa kanya na huwag siyang dalhin sa ospital. Humingi siya ng tulong kay Amalia upang maghiganti dahil wala raw ideya sina Anselm at Ginang Gudrun kung sino siya talaga. Naramdaman ni Amalia ang kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Sa gitna ng tahimik na gabi, naramdaman niyang kaharap niya ang isang estranghero, hindi ang Lola Adelheid na kilala niya. Patuloy na paralisado, hindi makapaniwalang tiningnan.
Ni Amalia si Lola Adelheid, sinusubukang intindihin ang nangyari. Si Lola Adelheid na na-diagnose ng doktor ng komunidad na may matinding demensya at paralysis dahil sa isang minor stroke ay ngayon tumitingin sa kanya ng matalas. Ang lakas ng hawak ng lola sa kanyang pulso ay napakalakas, hindi ito ang lakas ng isang matandang naghihingalo. Pinigilan ni Amalia ang kanyang hininga at sinubukan na pakalmahin ang kanyang puso na mabilis na tumitibok na may nanginginig na boses. Nagtanong siya kung tunay na may malay ang lola o kung naghahalucinate lang siya dahil sa pagod. Ngunit sa halip, inutusan siya ni Lola Adelheid na isara ang pinto at mahigpit na hilahin ang mga kurtina. Bagaman magaspang ang kanyang boses, ang utos ay napakatuwid na sinunod ito ni Amalia nang walang pagtutol. Nang masara ang pinto, itinuro ni Lola Adelheid ang isang sulok ng silid. Tamang-tama ito sa ilalim ng lumang plastic na aparador kung saan karaniwang inilalagay ni Amalia ang malinis na labada ng lola. Nang may mabigat pa rin, ngunit regular na paghinga, inutusan ng lola si Amalia na ilipat ang aparador at buhatin ang isang tabla ng sahig na gawa sa kahoy na bahagyang iba ang kulay. Nag-atubili sandali si Amalia, ngunit ang mapilit na tingin ng lola ang pumilit sa kanya na kumilos. Sa kakaunting lakas na natitira sa kanya, itinulak ni Amalia ang plastic na aparador sa gilid. Lumitaw sa ilalim nito ang isang sahig na gawa sa kahoy na nababalutan ng makapal na alikabok. Sinuri ni Amalia ang sahig at nakakita ng isang bahagyang maluwag na tabla. Ibinuhat niya ito gamit ang dulo ng susi ng bahay. Nang buhati ng tabla, lumantad ang isang maliit na espasyo sa ilalim ng sahig. Ito ay isang lihim na compartment na walang ideya si Amalia. Nakatagong nisya ay nakahiga ang isang maliit na lumang inukit na kahon na may magagandang ukit, na malaki ang kaibahan sa lumang kasangkapan ng silid. Binigyan ng senyas ni Lola Adelheid si Amalia na dalhin ang kahon sa kanya. Nang nanginginig ang mga kamay, iniabot ni Amalia ang kahon sa kanya. Binuksan ng lola ito gamit ang mga daliri na bagaman matigas pa ay determinadong. Nasa loob nito ang ilang maliliit na bote na may madilim na likido at ilang tableta na hindi mukhang ordinaryong gamot sa botika. Ininom ng lola ang isa sa mga likido. Nang isang inuman ng walang tubig, ipinikit sandali ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga. Ilang minuto ang lumipas sa nakakabagabag na katahimikan. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa maputlang mukha ng lola. Naging mas malalim at mas tahimik ang kanyang paghinga. Nang muling idilat ni Lola Adelheid ang kanyang mga mata, sinubukan niyang umupo sa sarili niyang lakas. Nagreflexively gustong tulungan ni Amalia, ngunit itinaas ng lola ang kanyang kamay at nagpahiwatig na kaya niya ito mag-isa. At totoo nga, umupo ng tuwidang. Matandang babae sa manipis na kutsyon. Ang kanyang postura ay ganap na iba. Hindi na ito baluktot at mahina ang likod. Matatag na tiningnan ng lola si Amalia at ngumiti ng bahagya, isang ngiti ng pasasalamat ngunit kasabay. Nito ay malalim na kapaitan. Nagsimulang magsalita ang lola ng malinaw ang pagbigkas at maayos ang salita, hindi na ang bulong ng isang hindi maintindihang dialekto. Muling ipinakilala niya ang sarili, hindi bilang ang demented na Lola Adelheid, kundi bilang isang babae na ganap na may kontrol sa kanyang kamalayan. Ipinaliwanag niya na ang huling 3 taon ng paralysis at demensya ay isang malaking yugto, isang pagsubok na kanyang nilikha upang makita ang tunay na mukha ng kanyang mga inapo. Sinabi niya na nagpanggap, siyang mahina at walang magawa upang malaman kung sino ang taos-pusong nagmamalasakit sa kanya at kung sino ang nagnanais lamang ng kanyang kamatayan dahil sa mana. Tumulo ang luha sa pisngi ni Amalia. Habang naririnig ang pagtatapat na ito, nagpatuloy ang lola sa pagsasalita ng may lumalaking galit. Ibinunyag niya na sinasadya ni na Anselm at Ginang Gudrun na bigyan siya ng napakaliit na pagkain at madalas siyang pakainin ng bulok na pagkain kapag wala si Amalia sa bahay.
Simple at malupit ang kanilang layunin. Nais nilang mamatay siya ng dahan-dahan sa malnutrisyon, nang walang nakikitang bakas ng karahasan upang mabilis na makuha ang titulo. Ng bahay at iba pang, ari-arian na sa tingin nila ay naiwan pa sa kanya. Tinakpan ni Amalia ang kanyang bibig gamit ang kamay at pinigilan ang paghikbi. Kumirot ang kanyang puso sa sakit. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Sa buong panahong ito, halos 70% ng kanyang buwanang sweldo ay ipinadala niya kay Anselm para sa di umano'y mamahaling gamot ng lola, mga espesyal na dieta, at masusustansiyang pagkain. Palaging sinasabi ni Anselm na astronomical ang gasto sa pag-aalaga sa lola. Lumabas na hindi kailanman nakarating ang perang ito sa lola. Ginagamit ni Anselm at ng kanyang ina ang perang pinagpawisan ni Amalia para sa kanilang sariling luho. Samantala, nagugutom ang lola sa masikip na likurang silid na iyon. Ang pagod at kalungkutan ay napalitan. Nang galit na nagsimulang sumiklab sa dibdib ni Amalia, naramdaman niyang tanga siya dahil madali niyang pinaniwalaan ang kanyang asawa. Nakita ni Lola Adelheid ang kaguluhan ng damdamin sa mukha ni Amalia, inabot ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil ang balikat nito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailangang makonsensya. Si Amalia ang tanging dahilan kung bakit buhay pa siya at hindi. Panya, nasisira ang lahat. Si Amalia ang tanging taos-pusong tao at hiniling ng Lola kay Amalia na tulungan siyang tumayo. Tinulungan siya ni Amalia at nagulat sa katatagan ng payat na katawan. Naglakad ang lola patungo sa dingding kung saan nakasabit ang isang lumang, kupas na poster ng kalendaryo. Kinapkap niya ang isang particular na lugar sa likod ng kalendaryo at pinindot ang isang nakatagong punto. Sa likod ng napilas na wallpaper, narinig ang isang banayad na mekanikal na tunog, tila gumagalaw ang isang hydraulic system. Nanlaki ang mga mata ni Amalia nang makita niya ang isang bahagi ng dingding ng silid na dahan-dahang dumausdos sa gilid. Sa likod ng tila luma at sirasirang dingding, nagtatago ang isang maliit na silid na walang kaugnayan sa kondisyon ng lumang bahay. Malamig ito dahil sa automatikong aircon, malinis at puno ng nagliliwanag na monitor. Ito ay isang control room. Maingat na pumasok si Amalia. Sumakay ang kanyang mga mata sa lihim na silid. Ang mga dingding ay puno ng mga footage mula sa surveillance camera na nagpapakita ng bawat sulok ng bahay. Ang sala, ang kusina, at maging ang bakuran sa harap, maging ang mga audio. Recording file ay masinsinang nakaimbak. Umupo si Lola Adelheid sa isang komportableng swivel chair sa harap ng mga monitor. Ang asul na ilaw ng mga screen ay nagliwanag sa kanyang mukha at ginawa siyang parang isang commander ng giyera sa halip na isang marupok na matandang babae. Lumingon siya kay Amalia at sinabi sa isang nakakatakot na malamig na boses, "Dapat ninyong makita ang katotohanan ng magkasama." Pinindot niya ang ilang button at ipinakita ng pangunahing screen ang footage mula kaninang umaga. Bago umalis sina Anselm at Ginang Gudron, nakita ni Amalia ang kanyang asawa at biyenan na nagtatawanan habang nagbibilang ng pera. Ito ang perang ibinigay niya sa kanila para sa gastos ngayong buwan. Matatag na tiningnan ng lola si Amalia at sinabing nagsimula pa lang ang totoong laro, nananatili. Si Amalia na walang kibo sa harap ng malalaking screen na bumalot sa dingding ng lihim na silid. Ang asul na ilaw ng mga monitor ay sumasalamin sa kanyang mukha na basang-basa ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan kundi ng naglalagablab na galit. Kalmado lang na iginalaw ni Lola Adelheid ang mouse at pinili ang isang video file mula 2 linggo na ang nakaraan. Iyon ang araw kung kailan pumunta si Amalia sa kumpanya para sa buwanang meeting. Ipinakita ng screen ang sala na araw-araw nililinis ni Amalia. Sa footage, komportabling nakaupo si Ginang Gudron, kumakain ng chips at nanonood ng TV. Si Lola Adelheid naman ay nakaupo sa isang wheelchair sa sulok ng silid at matigas na nakatingin sa labas ng bintana. Biglang tumayo si Ginang Gudron mula sa sofa na may mukhang galit.
Lumapit siya kay Lola Adelheid at walang babala. Malakas na sinipa ang mga gulong ng wheelchair kaya't malakas na niyanig ang lola. Mabilis na gumalaw ang bibig ni Ginang. Gudrun at nagbitaw ng nakakatakot na mga sumpa na perpektong nai-record ng nakatagong sensitibong mikropono. Sinumpa ni Ginang, Gudrun ang lola at tinawag siyang isang pasanin na nagdudulot lamang ng gastos. Nakita pa ngang dinuraan niya ang plato ng lola at pinilit itong kumain. Tinakpan ni Amalia ang kanyang bibig at sinubukan na hindi sumigaw sa takot nang makita ang kalupitan ng kanyang biyenan na sa harap ng mga kapitbahay ay palaging nagpapanggap na mabait. Naramdaman ni Amalia ang pagkakasikip sa kanyang dibdib na parang naubusan ng oxygen sa silid. Hindi. Niya kailanman naisip na ang babaeng iginalang niya na parang sarili niyang ina ay may kakayahang gumawa ng ganito kalala sa isang walang laban na matandang babae. Walang sinabi si Lola Adelheid, pinindot ang isa pang button at nagpalit ang video. Sa pagkakataong ito ay isang recording. Mula 3 araw na ang nakalipas, eksakto nang umalis si Amalia para sa business trip. Ipinakita ng video si Anselm na pumasok sa bahay ngunit hindi siya nag-iisa. Sinundan siya ng isang elegante at makapal ang make-up na batang babae. Bahagyang nakilala siya ni Amalia. Siya si Verena, isang kaibigan noong kabataan na ipinakilala ni Anselm sa kanya bilang isang malayo na pinsan. Napakakomportableng nakaupo sila sa sofa sa sala sa paraang masyadong malapit para sa mga pinsan. Malapad ang ngiti ni Ansel at nakayakap ang kanyang braso sa balikat ni Verena. Isang tawa na halos hindi kailanman narinig ni Amalia kapag kasama niya ito. Malakas na narinig ang kanilang usapan at pinunit ang puso ni Amalia. Sinabi ni Verena na ihihiwalay na ni Anselm ang kanyang asawa na parang magsasaka. Sinindihan ni Anselm ang isang sigarilyo at kalmadong sumagot. Sinabi niya na kailangan lang niyang magtiis ng kaunti pa. Ipinaliwanag niya ng malinaw ang kanyang plano. Kailangan pa rin niya si Amalia bilang money machine. Tinawag ni Anselm si Amalia na isang bobo at sunod-sunuran na baka. Sinabi niya na kapag namatay na ang matanda, si Lola Adelheid at ang mana ng bahay ay nasa kanyang mga kamay, itatapon niya agad si Amalia sa bahay at papakasalan si Verena. Magkasama silang tumawa ng malakas at inilarawan ang marangyang buhay na kanilang magkakaroon sa gastos ng pagdurusa ni Amalia at ng pagkamatay ng lola. Nagtanong si Verena tungkol sa gamot na inihahalo ni Anselm sa inumin ng lola. Sumagot si Anselm na ang dosis ay dahan-dahan ngunit sigurado na magdadala sa kanya sa kabilang buhay sa loob ng linggong ito. Ang mundo ni Amalia ay gumuho sa isang iglap. Hindi na kayang dalhin ng kanyang mga binti ang kanyang katawan at bumagsak siya sa malamig na carpet. Ang lahat ng kanyang sakripisyo sa loob ng 5 taon ng kasal ay tila naglaho sa hangin. Nagtrabaho, siya araw at gabi, nag-overtime hanggang sa nagkasakit. Nagpakasakit siyang hindi bumili ng bagong damit para makabili ng branded na sapatos si Anselm. Ang lahat ng pagod na ito sa pagpapanatili ng bahay ay para lamang tratuhin bilang isang baka. Ang kanyang pag-ibig ay pinagtaksilan. Sa pinakamalupit na paraan, si Anselm ay hindi lamang isang tamad na asawa, kundi isang halimaw na pumatay sa sarili niyang lola at nagplano ng kapahamakan ng kanyang asawa. Ang sakit sa puso ni Amalia ay dahan-dahang naging isang bloke ng malamig at matigas na yelo. Huminto ang kanyang paghikbi. Agad niyang pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Inikot ni Lola Adelheid ang kanyang swivel chair patungo kay Amalia. Hindi siya nagbigay ng matatamis na salita ng aliw dahil alam niyang hindi kailangan ni Amalia ng awa. Tinanong siya ng lola sa matatag na boses, "Sapat na ba ang nakita mong ebidensya?" Tinanong niya kung handa ba siyang tumigil sa pagiging biktima at sa halip ay maging isang actress sa yugtong ito. Itinaas ni Amalia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na may dugong lumabas ay kumikinang na ngayon ng bagong determinasyon. Tumayo. Siya,
Inayos ang kanyang damit at tiningnan si Lola Adelheid ng diretso sa mata. Sa matatag na boses at walang bahid. Nang pag-aalinlangan, sumagot si Amalia na handa na siya. Hindi niya hahayaang makalusot sila ng ganun kadali. Handa siyang gawin ang lahat ng hihilingin ng lola sa kanya upang pagbayaran nila ang kanilang masasamang gawa. Ngumiti ang lola ng may kasiyahan, inabot ang kanyang kamay at mahigpit na nakipagkamay si Amalia sa kanyang kulubot na kamay. Sa pagitan ng dalawang pinakamahirap na nasaktang babae sa bahay na ito, isang tahimik. Nakasunduan ang nabuo. Biglang tumunog ang doorbell na konektado sa intercom ng lihim na silid. Tumingin ang lola sa orasan sa dingding. Pagkaraan ng hating gabi na, sinabi niya na dumating na ang honorary guest. Pinindot ng lola ang isang button para kontrolin ang pangunahing pinto mula sa control room at hiniling kay Amalia na salubungin ang bisita at dalhin dito. Iniwan ni Amalia ang silid ng lola at dumaan sa madilim at tahimik na sala patungo sa pasukan. Isang elegante, kumikinang na itim na limousine ang nakaparada sa makitid na bakuran ng bahay. Ang tunog ng makina ay banayad, halos hindi naririnig. Isang lalaking nasa edad, perpektong nakasuot ng suit, ang bumaba mula sa sasakyan. Nagdala siya ng isang mamahaling tingnan na leather na brief. Sa likod niya, dalawang matipunong lalaking nakaitim ang bumaba mula sa sasakyan at nagposisyon sa magkabilang panig. Ibinukas ni Amalia ng malawak ang pinto. Ang lalaki na nakasuot ng suit ay magalang na yumuko kay Amalia at magalang na nagtanong, "Nasa bahay ba si Presidente Adelheid von der Heide?" Saglit na nalito si Amalia sa pangalang Presidente Adelheid von der Heide, ngunit mabilis niyang napagtanto na ito ang tunay na pangalan o titulo ni Lola Adelheid. Pinapasok sila ni Amalia. Dire-diretso ang lalaking nakasuot ng suit patungo sa likod na silid, tila kabisado niya ang layout ng bahay. Nang pumasok ang lalaki sa lihim na silid at nakita si Lola Adelheid na nakaupo ng tuwid sa silya, agad siyang yumuko ng malalim. Ito ay tanda ng labis na paggalang. Ipinakilala niya ang sarili bilang abogado, Ortman, ang personal na abogado ng lola at pinuno ng legal team ng kumpanyang-kumpanya na pag-aari. Niya, gulat na gulat si Amalia, hindi lamang pala mayaman ang lola kundi siya ang pinuno ng isang makapangyarihang imperyo. Sa gabing iyon, sa maliit na silid, sa likod ng dingding, nagsimulang mabuo ang isang malaking plano. Nagpalitan ng mga dokumento, tinalakay ang mga estratehiya at ang kapalaran ni na Anselm at Ginang Gudrun ay muling isinulat ng mga kamay na kanilang inakala na mahina. Sa marangyang villa sa gilid ng malamig na bundok, matindi ang sikat ng araw. Nakahiga si Anselm sa isang chaise lounge sa pribadong pool at nag-e-enjoy ng malamig na orange juice, naka-sunglasses. Siya na nauuso na binili lang niya noong isang araw gamit ang karagdagang credit card ni Amalia. Sa tabi niya, abala si Ginang, Gudrun sa pag-upload ng mga larawan ng tanawin at ng mga gourmet na pagkain na nakahanda sa mesa sa kanyang mga social media account upang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa coffee clutch kung gaano kaganda ang kanyang buhay. Si Verena, nakasama rin nila sa bakasyon, ay masayang lumalangoy. Sa katunayan, ang lahat ng gastusing ito ay binayaran ng pawis at luha ni Amalia. Ang kanilang kalooban ay nasa rurok. Pakiramdam nila ay mga hari at reyna sila. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Anselm ang kanyang cellphone, hindi para itanong ang kanyang asawa o ang kanyang lola, kundi para tingnan ang balanse ng account na lihim niyang inilihis. Akala niya ay nanalo na siya. Sa kanyang imahinasyon, ang matanda ay hindi kumakain o umiinom sa loob ng 2 araw, kaya dapat ay naghihingalo na siya o patay na. At ang kanyang bobong asawa na si Amalia ay panic na at kailangang harapin ang bangkay mag-isa, mapagkunwaring. Ngumiti si Anselm. Naisip niya kung gaano kadali ang ibenta ang bahay na kanyang mana.
Nakipag-ugnayan na siya sa isang kaibigang real estate agent at nangako ng mataas na komisyon. Ang hindi niya alam ay ang titulo ng pag-aari na hawak niya ay sa katunayan ay isang pekeng kopya na pinalitan ng lola ilang taon na ang nakaraan. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa villa na ito, abala ang bahay ni Anselm, ngunit walang tawanan. Mula pa madaling araw, isang malaking truck ang nakaparada sa harap ng bahay. Hindi ito ang truck ng paglipat ni Anselm, kundi isang truck upang maghakot ng basura ni na Anselm at Ginang Gudron. Mabilis at epesyenteng nagtrabaho si Amalia, tinulungan ng grupo na dinala ni Abogado Ortman. Ipinasok nila ang mga pangit na damit ni Ginang Gudron, ang koleksyon ni Anselm ng mababahong sapatos, at lahat ng murang kasangkapan na binili ni Ginang Gudron sa malalaking itim na plastic bag. Ang mga ari-arian na ito ay hindi itatago, kundi idonasyon sa mga charitable institution o itatapon ayon sa mga tagubilin ng lola. Nakaramdam si Amalia ng kakaibang pakiramdam nang makita ang bahay na kanyang tinitirhan na unti-unting nawawalan ng laman. Ngunit ang ginhawa na kanyang naramdaman ay mas malaki. Sa bawat paglagay niya ng isang damit ni Anselm sa plastic bag, naramdaman niyang nalaglag ang isang malaking pasanin mula sa kanya. Maingat na pinangasiwaan ni Abogado Ortman ang proseso. Nagdala rin siya ng isang grupo ng mga interior designer na babaguhin ang bahay sa maikling panahon. Si Lola Adelheid nakatatapos lang maligo at nakasuot ng malinis at disenteng damit. Panloob ay nakaupo sa isang wheelchair, hindi dahil sa paralysis kundi upang makatipid ng enerhiya. Nagbigay siya ng mga tagubilin at ninais niyang bumalik ang bahay sa dati nitong kaayusan noong kanyang kabataan at kapangyarihan at malinis ito mula sa bawat bakas ng katamaran ng kanyang apo. Lumapit si Abogado Ortman kay Amalia na may hawak na makapal na folder. Ipinaliwanag niya sa kanya ang tunay na sitwasyon ng pagmamay-ari. Lumabas na matagal nang nailipat ang bahay at ang nakapalibot na lupa sa pangalan ng Charitable Foundation ng Lola. Kaya, sa legal na aspeto, wala ni Anselm o Ginang Gudron ang may karapatan na manahin ang ari-arian na ito. Maging ang sasakyan na ginamit ni Anselm sa bakasyon ay isang long-term lease vehicle sa pangalan ng kumpanya at unilaterally na kinansela ni Abogado Ortman ang kontrata kaninang umaga. Maingat na pinakinggan ni Amalia ang paliwanag. Humanga siya sa karunungan ng lola na nakita at inihanda ang pinakamasamang sitwasyon kasama ang kanyang pamilya. Nang lumalalim ang hapon at kalahati na ang laman ng bahay at sinisimulan na itong ayusin gamit ang mga bagong, mas eleganteng kasangkapan mula sa bodega ng kumpanya ng lola, lumipat si Amalia sa susunod na yugto ng plano. Inutusan ng lola si Amalia na magpadala ng mensahe kay Anselm. Nag-type si Amalia ng mensahe sa kanyang cellphone nang matatag ang mga kamay. Maikli ang pangungusap at idinisenyo upang pukawin ang tunay na likas ni Anselm. Sumulat si Amalia na si Lola ay hindi na humihinga sa loob ng isang oras, na ang kanyang katawan ay malamig at matigas at na natatakot siyang manatili mag-isa sa bahay. Nagtanong si Amalia kung ano ang dapat niyang gawin at nakiusap kay Anselm na bumalik kaagad. Pinindot ni Amalia ang send at inilagay ang cellphone sa mesa. Naghintay sila ng matiyaga at tiningnan. Din ni Lola Adelheid ang display ng cellphone. Pagkatapos ng 1-2 minuto, nag-vibrate ang cellphone. Mayroong sagot mula kay Anselm. Binuksan ni Amalia ang mensahe at binasa ito ng malakas upang marinig ng lola at ni Abogado Ortman. Ang sagot ni Anselm ay isang bagay na hindi mo aasahan mula sa isang tao na may konsensya. Sumulat si Anselm kay Amalia na huwag maging nerbiyoso at huwag gumawa ng ingay sa pamamagitan ng pagtawag sa mga kapitbahay. Inutusan niya ito na balutin ang katawan ng lola sa anumang tela at iwanan ito sa silid. Nagdahilan si Anselm na hindi. Patapos ang kanyang negosyo at makakabalik lamang siya sa loob ng 2 araw. Sa dulo ng mensahe, idinagdag ni Anselm na huwag na itong. Tumawag muli
dahil mahina ang signal doon. Umiling si Abogado Ortman, kitang-kita ang pagkamuhi sa nilalaman ng mensahe. Suminghal lamang si Lola Adelheid. Walang emosyon ang kanyang ekspresyon, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata. Para sa Lola, ang mensaheng ito ang huling pako sa kabaong para sa hinaharap ni Anselm. Wala nang duda na sisirain niya ang sarili niyang apo. Sumagot si Amalia ng isang pangungusap na may dalawang kahulugan. Sumulat siya, "Ayos mahal, ako na ang bahala sa lahat dito, hanggang sa muli." Inilapag ni Amalia ang cellphone. Malamig na ngayon ang kanyang muka, walang anumang bakas ng kalungkutan. Lumingon siya kay Abogado Ortman at tumango ng may determinasyon. Mas agresibo pang nagpatuloy ang pagbabago ng bahay. Tinanggal ang mga alikabok na carpet at pinalitan ng makapal na marangyang carpet. Inalis ang mga lumang kurtina at pinalitan ng eleganteng sutlang kurtina. Ang mga maruruming dingding ay mabilis na pininturahan ng walang amoy na mabilis tuyong pintura. Sa loob ng wala pang 24 na oras, ang simpleng madilim at malungkot na bahay ay naging isang marangyang tirahan na naglalabas ng aura ng awtoridad. Hindi na. Ito ang bahay ni Anselm, ang walang trabaho. Ito ang pansamantalang tirahan ni Presidente Adelheid von der Heide, isang magnate na muling nabuhay mula sa mga piatay. At sa bahay na ito, perpektong inihanda ang entablado para sa huling paghuhukom kina Anselm at Ginang Gudrun. Tumingin si Amalia sa pintuan ng bahay at inilarawan ang nagtatakang mukha ng kanyang asawa. Sabik siyang naghintay na dumating ang araw na iyon. Nang umagang iyon, ang sikat ng araw na dumaan sa mga siwang ng mga bintana sa bahay ni Amalia ay naramdaman na iba kaysa karaniwan. Karaniwan, ang ilaw ay naglalantad lamang ng mga butil ng alikabok na lumulutang sa magulong sala na puno ng walang kwentang bagay ni Ginang Gudrun. Ngunit ngayon, ang ilaw ay nagliwanag sa isang lagnat at kamanghamanghang aktibidad na ganap na nagpabago sa kapaligiran ng bahay. Mula nang dumating ang unang truck sa madaling araw, ang bahay ay tila inukupa ng isang hukbo ng disiplinadong langgam. Sa ilalim ng pamumuno ni Abogado Ortman na tahimik ngunit lubhang episyente, 12-dosenang manggagawa na nakasuot ng malinis na uniforme ay mabilis at tahimik na gumalaw. Hindi lang sila naglilinis, binubura rin nila ang mga bakas. Ang mga bakas ng katamaran ni Anselm, ang mga tanda ng pagkamakasarili ni Ginang Gudrun at ang mga bakas ng sakit na. Kumapit sa mga dingding ng bahay sa loob ng maraming taon ay binunot mula sa ugat. Nananatili si Amalia sa isang sulok ng silid at pinapanood kung paano inangat ng dalawang malalakas na manggagawa ang lumang sofa na kung saan ay lumabas ang palaman, ang lugar kung saan naninigarilyo at nagpapahinga si Anselm at ikinarga sa truck ng basura. Isang kakaibang kasiyahan ang kumalat sa dibdib ni Amalia nang makita niyang nawala ang bagay na ito. Ang sofa ay isang tahimik na saksi kung gaano kadalas siya sinisigawan dahil sa masyadong matagal na pagdala ng kape at kung gaano kadalas niya nakita ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog kapag kailangan niyang umalis ng maaga para magtrabaho. Pagkatapos ng sofa, sumunod ang pangit na istante na puno ng pekeng porselana ni Ginang Gudrun. Ipinagmamalaki ni Ginang Gudrun ang kasangkapan na ito. Bagaman ang nilalaman ay pawang murang imitasyon lamang, madalas niyang ipinagmalaki ito sa harap ng mga bisita. Nang matanggal ang istante, naramdaman ni Amalia na biglang nagdoble ang laki ng sala. Parang matagal nang nasasakal ang bahay sa biswal, na basura at sa wakas ay makahinga na, kasabay ng pisikal na pagbabago ng bahay, isang mas kamanghamanghang pagbabago ang nangyari sa likod na silid. Si Lola Adelheid, na kilala ng mga kapitbahay bilang isang mabaho at kaawa-awang matanda, ay nakaranas ng isang nakakagulat na metamorphosis. Kinontrata ni Abogado Ortman ang isang personal na stylist at isang costume designer na karaniwang nagtatrabaho lamang para sa high society. Ngayon, nakaupo si Lola Adelheid sa malinis at sariwang amoy lavender na silid sa harap ng isang malaking bagong salamin. Halos, hindi na siya nakilala ni Amalia.
Ang puting buhok ng lola, na dati palaging gulo-gulo, ay ngayon nakaistilo sa isang moderno, elegante at maayos na paraan. Ito ay nagpakita ng kanyang linya ng leeg, kung saan mayroon pa ring bahid ng kanyang kabataang kagandahan. Ang kanyang kulubot na mukha ay nakontour ng isang banayad ngunit malakas na make-up na nagtakip sa kaputlaan ng kanyang sakit at nagdiin sa kanyang marilag na panga. Hindi na niya suot ang lumang nightgown na puno ng mantsa ng pagkain. Ang katawan ng lola ay ngayon nababalutan ng isang modernong sutlang kasuotan ng pinakamataas na kalidad. Ang madilim na kulay ng damit ay nagbigay ng aura ng elegansya. Isang berdeng esmeralda na singsing ang kumikinang ng matindi sa kanyang ring finger na akma sa brooch sa kanyang dibdib. Hindi, ito ang costume jewelry ni Ginang Gudron, kundi tunay na hiyas na maaaring nagkakahalaga ng 10 bahay sa lugar na ito. Nang tumayo ang lola at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang postura ay ganap na tuwid. Ang lumang kahoy na baston ay itinapon at pinalitan ng isang baston na pilak na may inukit na ulo ng dragon. Mukha itong simbolo ng kapangyarihan kaysa sa isang pantulong. Tinitigan ni Amalia ang kanyang biyenan ng may paggalang at pagkamangha. Ang nasa harap niya ay hindi na ang Lola Adelheid. Siya ang tunay na reyna ng negosyo, si Presidente Adelheid von der Heide. Nang hapon, matapos maayos ang bahay gamit ang mga marangyang kasangkapan sa minimalist na estilo, direktang mula sa pribadong bodega ng Presidente Adelheid, tinawag si Amalia sa sala. Sa kumikinang na itim na marmol na mesa ay nakalatag ang ilang mahahalagang dokumento na inihanda ni Abogado Ortman. Umupo si Amalia sa tapat ng lola at ng abogado. Ibinigay ni Abogado Ortman kay Amalia ang isang gintong fountain pen. Ang unang dokumento ay ang petisyon para sa diborsyo. Hindi mapigilan ni Amalia ang panginginig ng basahin niya, ang pamagat ng dokumento. Sa loob ng maraming taon, ang salitang diborsyo ay naging isang nakakatakot na bangungot para sa kanya. Ito ay isang kahihiyan na ipinilit sa kanya ng kanyang pamilya na kailangan niyang tiisin. Ngunit ngayon, sa pag-alala sa lagda ni Anselm at sa kanyang kalupitan, ang dokumento ay tila ang kanyang tiket sa kalayaan. Malalim na huminga si Amalia at pinakalma ang sarili. Pagkatapos ay nilagdaan niya ang dokumento sa ibabaw ng selyo. Ang kanyang sulat kamay ay matatag, walang kahit na bahid ng pag-aalinlangan. Ang ikalawang dokumento ay mas makapal. Ito ay tungkol sa mga autorisasyon at documentation para sa paglilipat ng pamamahala ng Social Foundation na pag-aari ni Presidente Adelheid. Ipinaliwanag ng lola na masyado na siyang matanda upang asikasuhin ang detalyadong operasyon at kailangan niya ng isang taong may ginintuang puso at lubos na katapatan upang ipagpatuloy ang kanyang mana. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang sariling mga anak o apo, ngunit pinagkakatiwalaan niya si Amalia. Magalang na tumanggi si Amalia dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa ganoon kalaking responsibilidad. Ngunit matatag na hinawakan ng lola ang kamay ni Amalia. Lumambot ang tingin ng lola, puno ng malalim na tiwala. Sinabi niya na ang katalinuhan ay maaaring matutunan, ngunit ang tunay na puso ay isang bihirang regalo. Sa huli, tumango si Amalia at nilagdaan ang mga dokumento. Sa sandaling iyon, nagbago ang identidad ni Amalia. Hindi na siya isang manugang na maaring apakan, kundi ang pinagkakatiwalaang tao ng isa sa pinakamalaking magnate ng bansa. Nang gabi, natapos ang paghahanda ng huling entablado. Ang bahay ay ngayon mukhang lobby ng isang 5-star hotel. Abstract na mga likha ng sining ang nakasabit sa mga dingding at isang magandang kristal na chandelier ang nakasabit mula sa kisame ng sala. Kung dati ay sirang mga ceramic tile, ngayon ay may makapal at malambot na Persian rug. Ang lahat ng personal na gamit ni Amalia ay inilipat sa guest room na naging isang marangyang master bedroom. Sa kabilang banda, walang laman ang mga silid na ginamit ni Anselm at Ginang Gudron. Tila binibigyang diin na wala na silang lugar sa bahay na ito.
Umalis na ang mga manggagawa at mayroong ibang uri ng katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-asa, tulad ng katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Habang bumabalot ang gabi sa pamayanan, pinatay ni Amalia ang lahat ng pangunahing ilaw at binabalot ang bahay sa malalim na dilim. Tanging ang control, lights ng electronic, devices ang mahinang kumukurap. Ayon sa plano, dapat nilang ipaniwala kina Anselm at sa kanyang kasamahan na ang bahay ay nagdadalamhati pa rin o walang laman. Umupo si Amalia sa isang single sofa sa tabi ni Lola Adelheid na tahimik na nakaupo sa isang marilag na silya sa gitna ng sala. Sa dilim, naririnig ni Amalia ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. Inilarawan niya ang mga mukha ni na Anselm, Ginang, Gudrun at Verena kapag pumasok sila. Inilarawan niya kung paano gumuho ang kanilang kayabangan. Si Abogado Ortman at ang dalawang matipunong personal na bodyguards ay nakatayo na parang mga estatwa sa madilim na sulok ng silid. Halos hindi sila nakikita, ngunit ang kanilang presensya ay nagbigay kay Amalia ng malaking pakiramdam ng seguridad. Ibinulong ni Lola Adelheid kay Amalia at pinapaalalahanan siya na manatiling kalmado at kumilos ayon sa kanilang pinagsasanayan. Ang boses ng Lola ay napakalamig at matalim tulad ng isang skalpel. Sinabi niya na ang gabing ito ang magiging pinakamahalagang aralin para sa kanyang walang utang na loob na apo, isang aralin na hindi nila makakalimutan sa kanilang buong buhay. Tumango si Amalia sa dilim at pinisil ang kanyang mga kamay na pinagpapawisan habang sinusubukang kumuha ng lakas mula sa figura ng matandang babae sa kanyang tabi. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay sumama sa kanilang paghihintay. Napakabagal tila lumipas ng oras. Bawat sandali ay nakakapagod at kasabay nito ay kapanapanabik. Malalim na huminga si Amalia at pinatibay ang kanyang sarili sa amoy ng mamahaling pabango na ngayon ay bumabalot sa bahay. Handa siyang tanggapin ang mga hindi inanyayahang bisita. Handa siyang wakasan ang kanyang sariling pagdurusa ngayong gabi. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi sa orasan, narinig ang pamilyar na tunog ng isang papalapit na makina ng kotse. Ito ang SUV na inarkila ni Anselm. Ang tunog ng makina ay medyo magaspang dahil si Anselm ay isang driver na hindi marunong mag-alaga ng sasakyan. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng pangunahing gate ng bahay. Pinutol ng mga ilaw ng sasakyan ang dilim ng bakuran at tinamaan ang harapan ng bahay na ngayon ay pininturahan ng eleganteng kulay abo. Ngunit, tila masyadong pagod si Anselm at ang kanyang mga kasama o hindi sapat ang kanilang katalinuhan upang mapansin ang pagbabago ng kulay ng harapan sa gitna ng gabi. Narinig ang malakas na pagsasara ng mga pinto ng kotse na sinundan ng tawanan na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nakaupo sa madilim na sala, tinainga ni Amalia. Narinig niya ang matinis na boses ni G, Inang Gudrun, na nagrereklamo. Nagrereklamo si Ginang Gudrun kung gaano kahirap ang pagbalik dahil sa trapiko at kung gaano siya kagutom. Sumigaw siya kay Anselm na buksan agad ang pinto dahil gusto niyang maligo at kumain. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinhing boses ni Verena na sumagot na masakit ang kanyang mga paa dahil buong araw siyang nakasuot ng takong. Sa mapanukso na tono ni Verena, "Patay na ba talaga ang matanda? Ayoko makakita ng bangkay pagpasok." Tumawa si Anselm. Ang kanyang tawa ay napaka-nakakainis para kay Amalia. Siniguro ni Anselm sa kanyang minamahal na kahit hindi pa siya patay, malamang ay naghihingalo na at itatapon na lang sa ospital. Lumalapit sila sa pangunahing pinto. Ang tunog ng kanilang mga hakbang habang hinihila nila ang mga shopping, bag at maleta sa likod nila ay tunog mabigat. Naramdaman ni Amalia ang mahinang tapik sa kanyang braso ni Lola Adelheid. Ito ang signal upang maghanda. Ang kandado ay umikot ng malakas.
Tila nahihirapan si Anselm na ipasok ang susi dahil sa kanyang pagkainip. Sa huli, bumukas ang pinto. Dumaloy ang hangin sa gabi at nagdala ng amoy ng luma ng pawis ng tatlo na kagagaling lang sa kanilang bakasyon. Pumasok sila sa ganap na madilim na sala. Kinapa ni Anselm ang dingding para sa light switch sa lugar kung saan ito palaging naroroon. Nagreklamo siya na hindi binuksan ni Amalia. Ang ilaw sa labas at ininsulto siya, tinawag siyang bobo dahil hindi niya magawa ng tama ang pinakasimpleng gawain sa bahay. Amalia, nasaan ka? Buksan mo ang ilaw. Gutom na gutom ako. Sigaw ni Anselm sa napakayabang na tono. Walang sagot, tanging ang echo ng kanyang sariling boses ang bumalik mula sa dingding. Sumigaw din. Si Ginang Gudrun sa pangalan ni Amalia at sinisisi ang kanyang manugang na tamad na natutulog. Nagreklamo si Verena na nakakatakot ang bahay at masyadong mabango sa pabango para sa isang bahay na may patay. Sa huli, nakita ni Anselm ang posisyon ng light switch. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang button. Click! Agad na lumiwanag ang kristal na chandelier sa gitna ng silid at pinuno ang buong silid ng nagniningning na mainit na gintong ilaw. Ang ilaw ay nagbunyag ng lahat sa isang iglap. Ang eksenang lumabas sa kanilang mga mata ay masyadong nakakagulat, surreal, at nakakatakot para sa kanilang makasalanang kaluluwa. Kaya ang kanilang unang reaksyon ay matigilan bago sila sumigaw. Ah! Sigaw ni Ginang Gudrun ng hysterical at kinapkap ang kanyang dibdib. Nakadilat ang kanyang mga mata, malapit nang lumabas sa kanilang mga socket. Sumigaw si Verena at umurong, tumama kay Anselm at halos matumba sila. Nananatili si Anselm na nakabuka ang bibig. Ang kanyang mukha ay namutla na parang sinipsip ng multo. Ang lahat ng dugo niya. Hindi galing ang kanilang sigaw sa nakakita sila ng multo o bulok na bangkay. Sa kabaliktaran, sumigaw sila sa takot sa hindi kilalang luho at sa figura na dapat ay mahina at walang magawa, ngunit ngayon ay mukhang isang marilag na Grim Reaper. Sa harap nila, ang silid na iniwan nilang marumi at magulo ay naging isang maliit na palasyo. Wala nang lumang sofa at alikabok, lahat ay kumikinang, malinis at mukhang mamahalin. Ngunit ang halos nakapagpatigil ng kanilang puso ay ang eksena sa gitna ng silid. Doon nakaupo si Lola Adelheid sa isang antigong European high-backed armchair na nilagyan ng pulang pelus. Ang babaeng iniwan nilang naghihingalo nang walang patak ng tubig ay ngayon nakaupo, nakakrus ang mga binti ng elegante. Ang kanyang tingin ay matalim at ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang nakakakilabot na ngiti. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang tasa ng pinong porselana kung saan lumabas ang mabangong singaw ng tsaa. Sa kanyang kaliwa at kanan ay nakatayo ang dalawang bodyguard na nakaitim na suit, matangkad na parang higante. Nakakrus ang kanilang mga braso sa dibdib na may nagbabanta at walang ekspresyon na mukha. At sa tabi ni Lola Adelheid ay nakatayo si Amalia, ang asawa na dati palaging sumasalubong sa kanila na nakasuot ng lumang nightgown ay ngayon ay ganap na iba ang hitsura. Nakasuot si Amalia ng mahabang kulay, krema na damit na maganda, ang bagsak sa kanyang katawan na akma sa kanyang perpektong ayos na hitsura. Ang kanyang mukha ay malinis at puno ng buhay, at ang pinakanakatakot kay Anselm ay ang kanyang mukha ay malamig, walang ngiti ng pagtanggap, walang takot, walang pagpapakumbaba. Tiningnan ni Amalia ang tatlo na parang dumi na nakakabit sa kanyang mga sapatos. Ito ay isang multo. Ito ay isang multo. Sigaw ni Ginang Gudrun at itinuro si Lola Adelheid nang nanginginig ang daliri. Bumagsak siya sa sahig, walang pakialam sa mga shopping bag na nahulog. Nagtago si Verena sa likod ni Anselm at mahigpit na kumapit sa kanyang damit. Sinubukan ni Anselm na bumalik sa kanyang katinuan, kinuskos niya ng ilang beses ang kanyang mga mata at ninais na sanay ito ay isang bangungot o isang hallucination dahil sa pagod mula sa pagmamaneho.
Ngunit ang amoy ng sampagita at ang malamig na hangin ng aircon sa kanyang balat ay nagpatunay sa kanya na ito ay ang realidad. Dahan-dahang inilapag ni Lola Adelheid ang tasa ng tsaa sa marmol na mesa. Mahina ang tunog, ngunit malakas na umalingaungaw sa nakakabagabag na katahimikan. Tiningnan niya si Ginang Gudrun na nakahiga sa sahig. Lola Adelheid. Oh, ang kanyang boses ay mabigat at marilag. Wala itong katulad sa boses ng demented na lola na sanay silang pakinggan. Kung ako ay isang multo, Ginang Gudrun, hinila na kita sana sa impyerno sa sandaling dumaan ka sa pintuan na ito. Naglakas loob si Anselm na magsalita, bagaman ang kanyang boses ay nauutal at basag. Ah, Lola, ano ang lahat ng ito? Bakit ganito ang hitsura ng bahay? Saan mo nakuha ang perang ito? Lumingon si Anselm kay Amalia at naghahanap ng sisisihin. Amalia, ano ang ginawa mo? Lihim mo bang ipinagbili ang lupa? Sino ang kinasabwatan mo upang gawin ito? Sinubukan ni Anselm na sumigaw upang itago ang kanyang takot. Ito ang kanyang lumang trick upang takutin ang kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumana ang pagsigaw. Hindi yumuko si Amalia dahil sa takot. Sa halip, umusad siya ng isang hakbang at tiningnan ang kanyang asawa ng diretso sa mata. Manahimik, Anselm, sabi ni Amalia sa mahinahon ngunit matatag na boses. Huwag kang maglakas loob na magtaas ng boses sa harap ng may-ari ng bahay na ito. May-ari? Nalito si Anselm. Tiningnan niya ang mga marangyang kasangkapan, ang mga bodyguard at sa huli ay tumigil ang kanyang tingin kay Abogado Ortman na lumabas mula sa dilim ng sulok na may dalang folder. Inayos ni Abogado Ortman ang kanyang salamin at tiningnan si Anselm ng may paghamak. Magandang gabi, G. Anselm at Ginang Gudrun. Kalmadong sabi ni Abogado Ortman. Ako si Abogado Ortman, pinuno ng legal team ng Heide Group of Companies at legal representative ni Presidente Adelheid, von der Heide, na tinatawag ninyong Lola Adelheid. Siya ang legal na may-ari ng lahat ng ari-arian na inyong pinakinabangan at siya rin ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ni G. Anselm bilang logistics staff. Katahimikan. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang hatol ng kamatayan. Bumagsak ang panga ni Anselm, nanlaki ang mga mata ni Ginang Gudrun na nakita ang mga pulang ugat. Dahan-dahang binitawan ni Verena ang damit ni Anselm na kanyang kinakapitan. Ang kanilang mababaw na pag-iisip ay hindi makapagproseso ng napakalaking impormasyon na ito. Ang matanda na kanilang pinahirapan, pinakain ng mga tira-tira at pinangarap na mamatay ay ang presidente ng isang konglomerado ng kumpanya, ang kanilang pinagkukunan ng pera at isang magnet. Ina, nauutal na sabi ni Ginang Gudrun at nagsimulang mamuo ang luha ng takot sa kanyang mga mata. Ina, akala namin ay mamamatay ka. Na, gusto lang naman namin ng kaunting bakasyon. Tumawa si Lola Adelheid ng isang tuyo at walang humor na tawa. Tumayo siya mula sa silya, sumandal sa kanyang pilak na baston at dahan-dahang lumapit sa kanyang manugang na nakabagsak sa sahig. Nakakahiya, Ginang Gudrun. Yumuko si Lola Adelheid sa natatakot na mukha ni Ginang Gudrun at bumulong. Tila kahit ang kamatayan ay nandidiri sa inyong mga gawa, kaya't ibinalik niya ako rito upang alisin ang basura mula sa aking bahay. Umayos ng tindig ang lola at tiningnan ang tatlo ng may naglalagablab na tingin. At ngayong gabi, magsisimula ang paglilinis na ito. Naramdaman ang tensyon sa sala, tila na-compress ang hangin na nagpapahirap sa paghinga para sa lahat ng naroroon. Nananatili si Anselm na hindi gumagalaw, ang mukha ay namumula sa pagsabog ng galit, kahihiyan at takot na pumalit sa kaputlaan. Ang pagtatapat ni Lola Adelheid, ang presidente na siya ang may-ari ng lahat, ay nagwasak sa pagkalalaki ni Anselm. Palaging ipinagmamalaki ni Anselm ang sarili na siya ang ulo ng pamilya, ang nag-iisang tagapagmana at isang matagumpay na lalaki na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, ngunit sa isang maikling pangungusap,
Lamang ng matandang babae na nakaupo sa tapat niya, ang kanyang buong ilusyon ng tagumpay ay walang awang winasak. Naramdaman ni Anselm na ninakawan at nabunyag ang lahat ng kanyang pekeng pagmamalaki sa harap ng kanyang asawa, na palagi niyang hinahamak. Pinagsama-sama ni Anselm ang kakaunting tapang na natitira sa kanya. Naisip niya na hindi siya dapat mawala ng kontrol. Sinubukan ng kanyang tuso, naisip na humanap ng lohikal na butas. Itinuro niya ang nanginginig na hintuturo kay Abogado Ortman, pagkatapos ay kay Lola Adelheid. Tumataas ang kanyang boses sa pagtatangkang, dominahin ang sitwasyon tulad ng karaniwan niyang ginagawa kay Amalia. Sumigaw si Anselm na lahat ay isang panloloko. Inakusahan niya si Amalia na minanipula ang kanyang demented na lola upang pirmahan ang mga pekeng dokumento. Ipinagpilitan ni Anselm na si Lola Adelheid ay isang ordinaryong pensyonada lamang na nabubuhay sa pensyon ng kanyang asawa at hindi siya maaaring maging may-ari ng malaking korporasyon na pinagtatrabahuhan niya. Nagbanta siyang tatawagin ang pulisya upang ireklamo si Abogado Ortman sa pagnanakaw ng dokumento at pagkidnap sa isang matandang babae. Hindi. Sumagot si Lola Adelheid, tahimik lamang siyang humigop ng kanyang tsaa. Ang kanyang matatalim na mata ay nagmamasid sa pag-uugali ng kanyang apo, tulad ng isang siyentipiko na nagmamasid sa isang takot na daga sa laboratorio. Si Abogado Ortman ang kalmadong. Lumapit, binuksan ang leather na folder na hawak niya at inilabas ang isang makapal na dokumento na may opisyal na logo ng Haide Group of Companies. Sa isang professional at kalmado na tono, nagsimulang basahin ni Abogado Ortman ang mga katotohanan na nakatago. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit nakapagtrabaho si Anselm bilang senior executive sa logistics team ng kumpanya ay hindi dahil sa kanyang pagganap sa trabaho na katamtaman, kundi sa tagubilin ni Presidente Adelheid von der Heide, ang pangunahing shareholder 5 taon na ang nakalipas upang magkaroon ng trabaho ang kanyang apo at masuportahan ang kanyang pamilya. Nananatili si Anselm na nakabuka ang bibig, hindi makapagsalita. Ang katotohanang ito ay tumama sa kanya ng mas masakit kaysa sa isang pisikal na sampal. Naalala niya kung gaano siya ka-proud ng tanggapin siya sa kumpanyang ito at kung gaano kadalas niya ipinagmamalaki kay Amalia na siya ay isang mahalagang tao sa kumpanya. Lumabas na siya ay isa lamang alila. Siya ay isang parasito lamang na nakakapit sa malaking puno dahil sa awa ng kanyang lola. Si Verena na nakatayo sa likod ni Anselm ay nagsimulang intindihin ang katotohanan ng sitwasyon. Ang kanyang sanay na mata para sa kayamanan ay nakakita ng mga babala. Sa pagkakita kay Lola Adelheid, sa mga bodyguard at sa luho ng silid na pagtanto niya na si Anselm ay isang walang kwentang magsasaka lamang na walang halaga. Ang kanyang kamay na kumakapit kay Anselm ay dahan-dahang ngunit ganap na bumitaw. Humakbang paatras si Verena at sinubukan na magkaroon ng distansya sa pagitan niya at ng lumulubog na barko. Tinitingnan ni Amalia ang paggalaw ni Verena sa sulok ng kanyang mata. Nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa kung gaano kadali masira ang katapatan na nakabatay sa material na bagay. Tiningnan ni Amalia si Anselm na sinusubukan pa ring tanggihan ang lahat. Nagsalita si Amalia sa mahinahon ngunit matalim na boses. Tinanong niya si Anselm kung naaalala niya ang annual bonus na ginamit niya para bilhin ang kotse ni Verena. Ipinagbigay alam ni Amalia sa kanya na ang bonus na iyon ay sa katunayan ay isang maliit na dibidendo mula sa mga share ng foundation na dapat ay napunta sa account ng lola, ngunit pinagnakawan ni Anselm sa pamamagitan ng pamemeke ng pirma. Mas lalong namutla ang mukha ni Anselm. Isa-isa nabunyag ang kanyang mga krimen. Biglang nabasag ang katahimikan sa silid ng walang tigil na tunog ng mga notification sa cellphone. Ang tunog ay nagmula sa bulsa ni Anselm. Ding 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 ding. Ang tunog na dati mahal na mahal niya kapag dumarating ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan ay ngayon ay parang kampana ng kamatayan. Kinuha ni Anselm ang kanyang smartphone mula sa bulsa gamit ang nanginginig na mga
Daliri. Lumiwanag ang screen at nagpakita ng serye ng mga email at text message na sabay-sabay na dumating. Binasa ni Anselm ang unang notification. Ito ay isang opisyal na email mula sa Human Resources Department ng kanyang kumpanya. Ang paksa ay nakasulat sa bold at malalaking titik. Paalala tungkol sa disciplinary termination. Tumigil ang puso ni Anselm. Binuksan niya ang email. Ang nilalaman ay nagpaliwanag na si G. Anselm ay agad na tinanggal sa trabaho dahil sa mga ebidensya ng paglustay ng pondo ng kumpanya at malubhang paglabag sa Code of Ethics. Lahat ng benepisyo ng kumpanya tulad ng kotse, laptop at health insurance ay binawi mula sa sandaling ito. Bago pa maproseso ni Anselm ang mensahe, lumabas ang isa pang notification sa bank app sa kanyang cellphone. Isang text, message mula sa bangko ang nagpaalam sa kanya na ang kanyang pangunahing account, savings account at credit card ay na-freeze sa kahilingan ng mga autoridad ng hudikatura na may kaugnayan sa mga kaso ng money laundering at embezzlement. Sinubukan ni Anselm na buksan ang online banking app gamit ang pinagpapawisan ng mga daliri. Nabigo, denied ang access. Sinubukan niyang muli, denied pa rin. Balance zero error, blocked ang access. Sa isang iglap, si Anselm na nag-aakalang mayaman ay naging isang pulubi na walang kahit isang euro na mailabas. Si Ginang Gudrun na nakita ang pagputla ng mukha ng kanyang anak ay nagpanic din. Inagaw niya kay Anselm ang cellphone at binasa ang display. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at isang. Sigaw ang naisik sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kayamanan, ang pera na kanyang sinasamba at ang kanyang Diyos ay nawala sa isang iglap. Nang walang pera, pakiramdam ni Ginang Gudrun ay wala siyang silbi. Tiningnan niya si Lola Adelheid ng nagmamakaawang mga mata at naghahanap ng kaunting awa. Ngunit ang tingin ni Lola Adelheid ay kasing lamig ng yelo sa Arctic. Sinabi niya na binabawi niya lamang ang sa kanya. Pinayagan niya ang mga daga na kagatin ang kanyang kamalig ng matagal at oras na upang isara ang kamalig. Si Verena, na ngayon ay sigurado na si Anselm ay ganap na nawalan at walang kinabukasan, ay naghahanap ng paraan upang makatakas. Lumingon siya patungo sa labasan at sinubukan na lihim na umalis. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Anselm. Ngunit huminto ang kanyang mga hakbang nang gumalaw ang isa sa matipunong bodyguard at harangan ang labasan gamit ang kanyang matipunong dibdib. Gulat na tumingin si Verena, nagsalita si Amalia mula sa likod. Sinabi niya kay Verena na huwag magmadali. Hindi, patapos ang palabas. Sinabi ni Amalia na si Verena ay bahagi ng masayang pamilya na ito at kailangan niyang ibahagi ang mga kahihinatnan. Nagalit si Verena, namutla ang kanyang mukha. Naintindihan niya na mas malaki ang kanyang problema kaysa sa simpleng adultery. Bumagsak si Anselm sa kanyang mga tuhod sa marangyang karpet. Hindi na kayang dalhin ng kanyang mga binti ang kanyang walang lakas na katawan. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Nakatitig siya sa kawalan ng walang maintindihan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang gabi. Walang trabaho, walang pera, walang kotse, walang bahay, lahat ng kanyang pagmamataas ay naglaho. Sa harap niya ay nakatayo si Amalia, tuwid, maganda at marangal. Ang babae na inakala niyang mahina ay ngayon ay hawak na ang kanyang kapalaran ng buo sa kanyang mga kamay. Hindi dahan-dahang dumating ang karma, kundi tulad ng isang tsunami na nag-anod sa lahat ng kayabangan na kailanman ay umiral. Ang kapaligiran sa sala ay ngayon naging eksena ng isang malungkot na drama. Si Anselm, na nawala ng lahat, ay patuloy na nakaluhod sa sahig, nakayuko ang ulo. Sa tabi niya, nagsimulang humikbi si Ginang Gudrun. Hindi ito luha ng tunay na pagsisisi, kundi luha ng panic sa nagbabantang kahirapan at pagdurusa. Gumapang si Ginang Gudrun hanggang sa paanan ni Lola Adelheid at sinubukan na hawakan ang laylayan ng kanyang eleganteng sutlang, kasuotan. Nakiusap siya nang may hindi maayos na mga salita para sa kapatawaran, binanggit ang ugnayan ng dugo at ang mga alaala ng pagkabata ni Anselm.
Nagdahilan siya na nagkamali siya, na siya ay nagpadala lamang sa damdamin at na si Anselm ang nagtulak sa kanya sa masasamang gawain. Ina, pakiusap. Si Anselm ang paborito mong apo. Huwag mong gawin, ito ina, saan kami titira? Huwag mo kaming itaboy. Pakiusap ni Ginang Gudrun, nagpapaluhan ng buwaya na bumahira ng kanyang make-up. Inalis ni Lola Adelheid ang kanyang binti at umiwas sa pagkakadikit ni Ginang Gudrun, tila ang kanyang kamay ay naglalabas ng apoy. Walang anumang emosyon ang ipinakita sa mukha ng Lola, tanging matinding pagkamuhi. Sinabi niya sa mahinahon ngunit matalim na boses, "Nasaan ang pagmamahal sa pamilya na iyon nang sinubukan ninyo akong gutumin 2 araw na ang nakalipas? Nasaan ang pagmamahal na iyon nang sinipa mo ang aking wheelchair?" Nilinaw ng Lola na wala siyang manugang na nagngangalang Gudrun at wala ring apo na nagngangalang Anselm. Para sa kanya, namatay sila sa sandaling nagpasya silang dahan-dahang patayin siya. Biglang itinaas ni Anselm ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na namumula at baliw ay nakatuon kay Verena na nanginginig sa isang sulok at binabantayan ng isang bodyguard. Desperadong nagsimulang maghanap si Anselm ng sisisihin upang mailigtas ang kanyang sarili. Itinuro niya si Verena at sumigaw na ang buong ideya ay nagmula sa babaeng ito. Nagdahilan si Anselm na inudyukan siya ni Verena na agawin ang mana na sinabi sa kanya ni Verena na huwag pakainin ang Lola at nanilason niya ang kanyang isip. Sinubukan ni Anselm na ilipat ang responsibilidad, umaasa na lalambot ang Lola kung sisisihin niya ang isang outsider. Kasalanan lahat ng babaeng ito, Lola. Dinaya niya si Anselm. Sinabi niya kay Anselm na maging masama sa iyo. Mahal ka talaga ni Anselm. Sigaw niya ng walang kahihiyan. Nananatili si Verena na nakabuka, ang bibig nang marinig ang akusasyon. Ang kanyang takot ay naging depensibong galit. Ayaw niyang mapunta sa kulungan nang mag-isa o maparusahan dahil sa bangkaroteng talunan na ito. Sumigaw, pabalik si Verena at sinagot ang akusasyon ni Anselm sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mas malaking lihim. Sumigaw siya na si Anselm ay isang malaking sinungaling. Ibinunyag ni Verena na si Anselm at Ginang Gudrun ang nagplano ng lahat mula pa simula. Ibinunyag ni Verena ang pinakamadilim na lihim na masinsinan nilang tinago. "Sinungaling, huwag ninyo siyang paniwalaan, Ginang Presidente," sigaw ni Verena na itinuro sina Anselm at Ginang Gudrun. Ang dalawang ito ay bumili ng ilegal na droga. Hinahalo nila ang high dose na pampakalma sa tiyan ng Lola tuwing umaga upang matulog siya at lalong humina. "Sumama lang ako sa kanila sa bakasyon. Sila ang mga mamamatay tao. Sinubukan nilang dahan-dahang patayin siya sa pamamagitan ng overdose ng droga upang magmukha itong natural na kamatayan." Ang pagtatapat ni Verena ay sumabog, tulad ng bomba sa silid. Nagulantang si Amalia. Alam niyang masama sila, ngunit hindi niya kailanman naisip na sila ay magiging malupit upang bigyan ng lason o ilegal na droga ang isang matandang babae. Tumigas ang muka ni Lola Adelheid. Sumikip ang kanyang panga upang pigilan ang lumalaking galit. Si Abogado Ortman, na nanatiling kalmado hanggang ngayon, ay tumango at nagbigay ng senyas. Sapat na. Ang boses ni Abogado Ortman ay nagputol sa kaguluhan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nai-record ang pagtatapat. Nakatago rin namin ang mga ebidensya mula sa mga surveillance camera tungkol sa pagbibigay ng droga. Higit pa ito sa sapat. Pinindot ni Abogado Ortman ang isang button sa kanyang cellphone. Ang gilid na pinto na nagkokonekta sa sala sa garahe ay bumukas. 3 pulis na nakasuot ng malinis na uniforme ang pumasok ng matatag. Ang hakbang. Lumabas na doon, sila naghihintay at narinig nila ang buong pag-uusap bilang direktang saksi. Agad na namutla ang mga mukha ni na Anselm at Ginang Gudrun, tila naubusan ng dugo ang kanilang katawan. Hindi nila inaasahan na ito ay simpleng korte ng pamilya, kundi isang tunay na legal na proseso.
Agad at mabilis na kumilos ang mga pulis. Binasa ng isang opisyal kina Anselm at Ginang Gudrun ang kanilang mga karapatan bilang mga akusado. Ang mga inilapat na kaso ay napakakomplikado: pagpatay, na may tangkang pag-agaw ng ari-arian, pagpapabaya sa isang matandang nangangailangan ng tulong, paglustay ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya, at pag-abuso sa ilegal na droga. Kinuha ng pulis ang posas na metal na kumikinang ng malamig sa ilalim ng kristal na chandelier. Ang tunog ng posas habang pumipikit sa mga pulso ni Anselm ay masakit na malinaw na narinig. Sinubukan ni Anselm na lumaban at umikot na parang baliw. Sumigaw siya na ito ay kanyang bahay, ang mana ng kanyang lolo, at walang karapatan ang pulisya na arestuhin siya. Ngunit madali. Siyang kinontrol ng pulisya at idiniin sa dingding. Bumagsak si Ginang Gudrun sa sahig, umiikot habang sumisigaw, at tumatanggi na pusasan. Parang bata siya na nagba-tantrums, ngunit sa pagkakataong ito, walang nag-alo sa kanya. Isang babaeng, pulis ang buong determinasyon na binuhat siya at pinusasan. Hindi rin nakatakas si Verena, bagaman naging state witness siya na nagbunyag ng krimen. Inaresto siya bilang kasabwat dahil alam niya ang krimen, hindi niya ito pinigilan at pinakinabangan ang mga resulta nito. Humikbi si Verena. Ang kanyang make-up na nasira ay nagmukha siyang malungkot na clown. Pinanood ni Amalia ang eksena na may halo-halong damdamin. Mayroong malaking ginhawa, ngunit mayroon ding kapaitan sa pagkakita sa pagkasira ng pamilya na minsan niyang hinangad na maging paraiso niya. Lumapit si Amalia sa tumpok ng mga shopping bag at maleta na dinala ni na Anselm at Ginang Gudrun. Nandun din ang isang malaking itim na plastic bag na naglalaman ng kanilang maruruming labada mula sa bakasyon. Kinuha ni Amalia ang trash bag. Lumapit siya kay Anselm na walang magawa sa mga kamay ng pulis. Nang may malamig at walang ekspresyon na tingin, ibinato ni Amalia ang bag ng maruruming labada diretso sa mukha ni Anselm. Tumama ang bag sa mukha ni Anselm at nagpatumba sa kanya paatras. "Dalhin mo ang basurang ito at umalis ka," mahinang ngunit matatag na sabi ni Amalia. "Wala kang iiwan sa bahay ko. Mula sa sandaling ito, wala na kayo. Hindi na asawa, hindi na biyenan, hindi na pamilya. Kayo ay mga estranghero lamang na pansamantalang nanirahan dito." Tiningnan ni Anselm si Amalia nang may mga mata na puno ng galit at pagkabigo. Sinubukan niyang duraan siya, ngunit ang isa sa mga personal na bodyguard ni Adelheid ay agad na sinampal si Anselm sa muka at inihilig ang kanyang ulo. Inilabas ng pulisya ang tatlo mula sa marangyang bahay. Ang mga sigaw at sumpa ni Ginang Gudrun ay umalingaw-ngaw hanggang sa maisakay sila sa patrol car na may mga ilaw. Nananatili si Amalia sa may pintuan at pinanood ang convoy ng mga sasakyan ng pulis na papalayo na kasama ang kanyang nakaraan. Malalim siyang huminga at nilanghap ang hangin sa gabi na ngayon ay masariwa at mas malinis. Ang mabigat na pasanin na nagpabigat sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nawala sa isang iglap. Sa likod niya, patuloy na nakaupo si Lola Adelheid sa kanyang trono at umiinom ng kanyang malamig na tsaa. Ang matandang babae ay bahagyang ngumiti, isang ngiti ng tagumpay. Ang katarungan ay naisagawa sa kanyang sariling sala. Nang gabing iyon, muling nanahimik ang malaking bahay. Ngunit hindi ito nakakatakot na katahimikan, kundi isang mapayapang kapayapaan. Ito ang simula ng isang bagong buhay para kay Amalia at sa matandang reyna. Dahan-dahan at masakit na lumipas ang oras para sa mga bumagsak mula sa Ivory Tower. 3 buwan na ang lumipas mula nang maganap ang nakakagulat na raid sa marangyang bahay ni Lola Adelheid. Ang kaso laban kina Anselm at Ginang Gudrun ay isinagawa ng mahigpit dahil sa magaling na legal team ni Abogado Ortman at sa mga hindi matututulang ebidensya na ipinakita ni Amalia, naharap ang dalawa sa maraming mabibigat na kaso. Ngunit bago pa ipahayag ang hatol ng pagkakakulong, kailangan nilang dumaan sa isang panahon sa ilalim ng probation ng pulisya na may obligasyong regular na magpakita
sa probation office nang hindi muna nakakulong. Kinumpis ka ng korte ang kanilang mga pasaporte at ID at binlock ang lahat ng kanilang transaksyon sa pananalapi. Dahil sa mga kadahilan ng administratibo at sa labis na populasyon ng mga bilangguan, hindi sila agad ikinulong. Ngunit ang buhay na kanilang kinakaharap sa labas ng bilangguan ay mas masahol pa kaysa sa anumang impyerno na kanilang naiisip. Nang walang ni isang sentimo, walang bahay na matutuluyan at walang sasakyan, sina Anselm at Ginang Gudrun ay naging ganap na mga walang tirahan sa lungsod na kanilang tinitirhan. Ang mga kaibigan ni Ginang Gudrun sa Coffee Clutch na dati pumupuri sa kanyang mga pekeng branded na bag ay binlock na ngayon ang kanyang numero ng telepono. Ang malalayong kamag-anak na dati ipinagmamalaki ni Anselm ang kanyang pekeng tagumpay ay ngayon ay isinasara ang kanilang mga pinto sa takot na masangkot sa kaso ng paglustay ng pondo ng kumpanya ng malaking korporasyon. Si Verena, ang kabit na naging state witness at tagapagsumbong, ay nakatakas sa matinding sentensya ng kulungan, ngunit ang kanyang buhay ay gumuho. Ang kanyang mukha ay lumabas sa lokal na pahayagan bilang kasabwat na kabit sa isang pagtatangkang pagpatay. Siya ay tinanggal sa trabaho, pinalayas sa kanyang inuupahang apartment at ngayon ay nawala kung saan man na may kahihiyan na hahabol sa kanya sa buong buhay niya. Nang hapon na iyon, napakainit ng sikat ng araw, nagbabaga sa aspalto ng kalsada at lumulutang ang init sa hangin. Sa ilalim ng bubong ng isang saradong electronic store sa isang abalang avenida, 2 tao ang nakaupo sa lumang mga karton. Sila sina Anselm at Ginang Gudrun. Ang kanilang hitsura ay ganap na naiiba kaysa 3 buwan na ang nakakaraan. Si Anselm, na dati nakasuot ng perpektong kamiseta at mabango sa mamahaling pabango, ay ngayon nakasuot ng lumang t-shirt na may mga butas sa kilikili at maong na may mantsa ng putik at dumi. Gulo-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang muka ay nababalutan ng magaspang, hindi, ahit na balbas, at ang kanyang balat ay nasunog at nangitim sa araw. Si Ginang Gudrun sa tabi niya ay mukhang mas kaawa-awa. Ang babae na dati hindi mabubuhay ng walang makapal na makeup at pulang lipstick ay ngayon mukhang matanda at kupas. Ang kanyang buhok na nagsisimulang umitim ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay marumi sa alikabok ng kalsada at may malalim na mga kunot. Ang damit na suot niya ay ang tanging mayroon siya. Mabaho ito dahil hindi nalabhan matapos ang ilang araw na pagtulog sa kalsada. Ang dalawa ay nakatitig sa siksik na trapiko. Malakas na kumukulo ang kanilang tiyan at humihingi ng pagkain. Mula pa umaga, wala silang kinakain kundi tubig mula sa malapit na poso. Ang gutom ay hindi na lamang isang abala, kundi isang sakit na nagpapaikot sa kanilang bituka at nagpapahilo sa kanilang ulo. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mag-ina dahil sa walang kabuluhang bagay. Nakita ni Anselm ang mga tira ng isang lunchbox na itinapon lamang ng isang dumadaan sa malapit na basurahan. Nang walang kahihiyan, ang instinct ng survival ang nagtulak sa kanya. Tumakbo siya ng maliliit na hakbang at nagkalat sa basura kung saan nakakita siya ng kalahating serving ng kanin na may sarsa at mga buto ng manok na may kaunting laman pa. Agad na dinala ni Anselm ang kayamanan sa kanyang karton. Ngunit si Ginang Gudrun, na nagugutom din, ay tiningnan siya ng mababangis na. Mata at inagaw ang lunchbox kay Anselm. Isang kahihiyan na pagtatalo ang sumiklab sa kalsada. Sinubukan ni Anselm na bawiin ang natitirang kanin mula sa kamay ng kanyang ina. Naghilaan sila at nag-insultuhan ng malupit. Isang bagay na hindi dapat gawin ng isang ina at anak. Sumigaw si Ginang Gudrun na siya ang nanganak sa kanya at may karapatan siyang kumain muna. Sumigaw si Anselm na lahat ng karmang ito ay nangyari lamang dahil sa kanyang sakim na ina na nagsabi sa kanya na huwag pakainin ang lola. Nabali ang lunchbox. Kumalat ang laman sa marumi at maalikabok na sementado.
Ngayon, tahimik na nakatitig ang dalawa sa kanin na may halo-halong buhangin. Humikbi si Ginang Gudrun at mahina na sinampal ang dibdib ni Anselm. Itinulak ni Anselm ang kanyang ina kaya't nahulog ito. Frustrated na hinawakan niya ang kanyang ulo. Wala na ang kanyang dangal. Naging katuwaan sila ng mga dumadaan. Mayroon pang ilang tao na kinukuhanan sila ng video gamit ang kanilang cellphone at tumatawa ng mapanukso. Nakilala nila sila bilang ang pamilya na naging sikat sa social media dahil sa kanilang pagiging walang utang na loob sa kanilang lola. Tinakpan ni Anselm ang kanyang muka sa kahihiyan. Ang init sa kanyang pisngi ay hindi nagmula sa araw, kundi sa kahihiyan ng pagiging ipinahiya sa publiko. Sa gitna ng desperasyong ito, dahan-dahang lumapit ang isang kumikinang na itim na limousine sa pamamagitan ng mabagal na trapiko sa harap nila. Ang kotse ay mukhang napaka-elegante at kaiba sa alikabok at pagdurusa na kinakaharap ni Anselm. Dahan-dahang bumaba ang likurang bintana ng kotse. Sa siwang, nakita ang mukha ng isang napakagandang dalaga. Nakasuot siya ng isang blusa na gawa sa malambot na pastel-colored na satin. Ang kanyang mukha ay nagniningning ng malinis at naglalabas ng aura ng kapayapaan at tagumpay. Siya, si Amalia. Nanlaki ang mga mata ni Anselm, tila tumigil ang oras para sa kanya. Nakilala niya ang kanyang asawa o mas tama ang kanyang dating asawa dahil ang diborsyo ay naisagawa na ng korte. Si Amalia ay mukhang kalmado at marilag sa loob ng naka-aircon na kotse. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang tablet na nagpapakita na siya ngayon ay isang abogadong negosyante na inaalagaan ang mahahalagang bagay, hindi ang babaeng naglalaba ng maruruming damit ni Anselm. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Inaasahan ni Anselm na makita ang galit o pagtawa sa mga mata ni Amalia, ngunit ang nakita niya ay mas masakit, isang walang emosyong tingin. Tiningnan siya ni Amalia ng walang emosyon na tila si Anselm ay bahagi lamang ng tanawin sa kalsada kasing walang kabuluhan ng isang poste ng ilaw o isang basurahan. Dahil sa pagsisisi at pagnanais na bumalik sa kanyang maginhawang buhay, tumayo si Anselm at hinabol ang kotse. Binaliwala niya ang kanyang ina na patuloy na umiiyak sa bangketa. Sumigaw si Anselm sa pangalan ni Amalia ng may pagod na boses. Nagmakaawa siya, humingi ng tawad, nangakong magbabago at humingi ng pangalawang pagkakataon. Tumatakbo siya ng pasuray-suray sa tabi ng mabagal na gumagalaw na sasakyan. Sinubukan ng kanyang kamay na abutin ang hawakan ng pinto ng kotse, ngunit hindi kumilos si Amalia. Hindi siya lumingon ni hindi siya nagbigay ng senyas sa driver na huminto. Sa isang elegante at mahinahong kilos, pinindot ni Amalia ang buton ng bintana. Dahan-dahang umakyat ang bintana at hinarangan si Anselm sa pagpasok sa kanyang mundo. Binatukan ni Anselm ang bintana, ang kanyang mukha ay nababalutan ng luha at sipon, at nagmakaawa para sa awa, ngunit mahigpit na sumara ang bintana. Ang soundproofing ay naghiwalay ngayon sa dalawang mundo, na magkaiba gaya ng langit at lupa. Bilis ang sasakyang pang-luxury at iniwan si Anselm na hingal at nakaupo sa mainit na aspalto. Bahagyang tumama. Ang usok sa kanyang mukha na parang isang huling pamamaalam. Si Anselm ay naiwan sa kalsada, umiiyak at nagrereklamo sa sarili niyang katangahan. Itinapon niya ang diamante at kumapit sa bangkay, at ngayon kailangan niyang kainin ang bangkay ng mag-isa. Dumating ang karma sa pinakamalatula at pinakamasakit na paraan. Naramdaman niya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mabaliwala, mamatay sa gutom, at tratuhin na parang hindi ka umiiral. Eksaktong iyon ang ginawa niya kay Lola Adelheid. 1 taon pagkaraan, malakas na pinukpok. Nang martilyo ng hukom ang mesa sa isang tahimik na korte na naghudyat sa pagtatapos ng legal na labanan nina Anselm at Ginang Gudrun. Ang ipinataw na hatol ay napakabigat at walang awa.
Nagpasya ang hukom na malinaw at hindi maitatanggi na napatunayan na sila ay nagkasala sa tangkang pagpatay para sa pag-angkin ng ari-arian at sa pag-abandona sa isang matandang nangangailangan ng tulong na nagdulot ng matinding pisikal at psikolohikal na pagdurusa. Si Anselm ay sinentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Samantala, si Ginang Gudrun ay nakatanggap ng parusang 10 taon. Walang luha ang makapagbabago sa desisyon. Matapos kumpiskahin ng Estado ang kanilang ari-arian at ibalik sa pondo, wala nang gustong magtanggol sa kanila ng libre. Ang buhay sa bilangguan ay naging simula ng bagong pagdurusa para sa kanila. Si Anselm, na laging spoiled at hindi kailanman gumawa ng mabigat na trabaho, ay naging target ngayon ng pambubuli sa masikip at mabahong selda. Itinalaga siya sa isang selda kasama ang marahas, malaki at bastos na mga kriminal. Doon, ang kanyang katayuan sa lipunan bilang isang dating empleyado ng kumpanya ay walang kabuluhan. Napilitan siyang maging utusan ng ibang mga preso. Tuwing umaga, si Anselm ang unang bumabangon upang kiskisin ang marumi at mabahong sahig ng pampublikong banyo ng bilangguan ng walang guwantes. Kinailangan niyang labhan ang damit ng kanyang mga kasamahan sa selda, masahehin ang kanilang mga paa at ibigay ang kanyang rasyon ng pagkain kung hilingin ng amo ng selda. Ang katawan ni Anselm ay ngayon ay parang kalansay. Ang kanyang mga buto sa pisngi ay nakaumbuki at ang kanyang mga mata ay lumubog at walang buhay. Sa tuwing kinikiskis niya ang maruming sahig ng palikuran, naiisip niya si Amalia. Dati, si Amalia ang naglilinis ng banyo sa kanilang bahay, naglalaba ng kanyang maruruming damit at naghahanda ng kanyang mga pagkain. Naintindihan ngayon ni Anselm kung gaano kahirap ang trabahong iyon at kung gaano siya kasama na magreklamo na hindi ito sapat na malinis at hindi man lang magpasalamat sa kanya. Ngayon, namimiss niya ang mga sermon ni Amalia. Namimiss niya ang pagkain ni Amalia at ang mainit na tahanan na kanyang ipinagkanulo. Ang pagsisising ito ay nagpapahirap sa kanya gabi-gabi at naging kanyang kutsyon sa malamig na semento. Sa bilangguan ng kababaihan, hindi rin mas mabuti ang kapalaran ni Ginang Gudrun. Ang kanyang mapagpilit at aroganteng karakter ang nagpakainis sa kanyang mga kasamahan sa bilangguan. Sa unang araw, inutusan niya ang isa pang preso na dalhan siya ng tubig na tila ito ay isang katulong. Bilang resulta, siya ay binugbog at inalis sa grupo. Ngayon, si Ginang Gudrun na ang pagmamataas ay napakataas, ay kinailangang magtrabaho sa pangkalahatang kusina ng bilangguan. Ang kanyang mga daliri ay puno ng paltos at kalyo mula sa pagbabalat ng libu-libong sibuyas at patatas araw-araw. Ang kanyang likod na hindi kailanman nagbuhat ng mabibigat ay ngayon ay baluktot mula sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Ang kanyang mukha na laging inaalagaan ng mamahaling paggamot ay ngayon ay puno ng sunspots at malalim na kulubot. Ang pinakamalaking kabalintunaan ng kanyang buhay ay naganap dito. Ang babaeng dating trumato kay Lola Adelheid na parang walang kwentang basura ay ngayon ay trinatrato ng kanyang paligid na mas masahol pa sa basura. Samantala, ang buhay ni na Amalia at Lola Adelheid sa labas ng madilim na pader ng bilangguan ay puno ng kagandahan at pagpapala. Si Amalia ay opisyal na itinalaga bilang tagapangulo ng lupon ng Haide Foundation. Ang Haide Foundation ay ang napakalaking philanthropic organization na pag-aari ng Lola na nakatuon sa pagtulong sa mga inabandunang, matatanda at pagbibigay ng scholarship sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya. Hindi lang umupo si Amalia sa likod ng desk kundi direktang pumunta sa mga tao. Dahil sa kanyang katalinuhan at tapat na puso, mabilis na lumago ang pundasyon. Si Amalia ay naging isang inspirasyong babae na iginagalang ng maraming tao. Nagbigay siya ng mga komperensya nang may kumpiyansa sa iba't ibang seminar tungkol sa pagpapalakas ng kababaihan at pangangalaga sa mga matatanda.
Ang kanyang hitsura ay naging mas elegante at marilag, ngunit ang kanyang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kailanman nagbago. Nanatili siyang ang mabait at nakangiting Amalia. Si Lola Adelheid, ang presidenteng si Adelheid, ay masayang tinatamasa ang kanyang pagtanda. Ang kanyang kalusugan ay nakabawi na. Parang milagro, salamat sa pinakamahusay na pangangalagang medikal at higit sa lahat sa taos-pusong pagmamahal ni Amalia. Hindi na gumagamit ng wheelchair ang lola. Maaari na siyang maglakad-lakad ng dahan-dahan gamit ang baston sa hardin ng kanyang magandang bahay. Tuwing umaga, magkasama silang nag-aalmusal sa likod ng terasa na may tanawin ng cottage. Wala ng tensyon o takot na malason. Ang bahay ngayon ay puno ng tawanan at mainit na talakayan tungkol sa kinabukasan ng pundasyon. Nang hapong iyon, ang langit ay pininturahan ng kulay ginto-orange. Nakaupo si Amalia at ang lola sa bangko. Sa hardin, nag-e-enjoy ng mainit na tsaa at isang cake na niluto mismo ni Amalia. Ito ay isang bagay na nais pa rin ni Amalia na gawin ng personal sa kabila ng maraming katulong sa bahay. Tiningnan ng lola si Amalia ng may mga matang puno ng pagmamahal. Ito ang tingin ng isang ina sa kanyang anak. Ibinaba niya ang tasa at kinuha ang kamay ni Amalia. Ang kulubot na balat ng lola ay dumampi sa malambot na balat ni Amalia. Ito ay isang simbolo ng pagbabago ng henerasyon at ang pamana ng mga halaga. Salamat anak ko, mahinang sabi ng lola. Nanginginig ang kanyang boses sa damdamin. Salamat at bumalik ka ng araw na iyon. Salamat at pinili mong tulungan ang mabahong matandang babaeng ito. Sana ay tumakas ka na lang at iniligtas ang sarili mong buhay. Ngumiti si Amalia ng malumanay, may luha sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang pinisil ang kamay ng lola. Lola, hindi ba't ganon? Matamis na sagot ni Amalia. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ako mula sa isang walang saysay na buhay. Binigyan mo ako ng lakas para lumaban. Binigyan mo ako ng tunay na tahanan at isang pamilyang nagmamahal sa akin kung sino ako. Tumango ang lola at dumaloy ang luha ng kaligayahan sa kanyang pisngi. Diyos ay makatarungan, Amalia. Inalis niya sa akin ang aking sariling apo na may pusong demonyo, ngunit pinalitan niya ito ng isang apo na may ginintuang puso. Ikaw ang pinakamalaking pamana ko, Amalia. Hindi ang kumpanya o ang pera sa bangko, kundi ikaw. Niyakap ni Amalia ng mahigpit ang lola. Sa kanyang mga BCG, naramdaman niya ang isang perpektong kapayapaan. Ang madilim na nakaraan kasama sina Anselm at Ginang Gudrun ay tila isang bangungot na matagal nang nakalipas. Ngayon, nagising siya sa isang magandang realidad. Siya ay malaya, malaya mula sa pang-aapi, malaya mula sa kahirapan, at malayang maging tunay na siya. Nakita ng katarungan ang kanyang daan at inilagay ang bawat tao kung saan sila nararapat. Ang mga kontrabida ay nabubulok sa bilangguan sa walang hanggang pagsisisi, at ang pasyenteng bayani ay nakatayo ngayon na parang isang reyna sa kanyang sariling palasyo, handang yakapin ang isang maliwanag na hinaharap. Ang kwento ng lumang reyna ay natapos, pinalitan ng totoong kwento ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa panonood ng kwentong ito sa Claras Geschichten. Kung naantig kayo ng kwento, ikagagalak namin ang maliit na donasyon upang makapagpatuloy kami sa paggawa ng mga ganitong nakakaantig at makatarungang kwento para sa inyo sa hinaharap. Ang bawat ambag ay nakakatulong sa amin upang ipagpatuloy ang gawaing ito.